ano ng Diyos na maupo siya, magdiman tayo na no mercy sa lahat ng mga kriminal, sa lahat ng mga kalaban ng gobyerno, sa lahat ng nagpahirap sa ating bansa, sa lahat ng nagpahirap ng ating babayan, lalo na yung mga oligarch. So, pero ngayon, kanina, siling labuyo lang, 500, 600, umabot pa ng 1,000. Paano ka mag-negosyo ng gano'n? Walang humpay ang pagtaas ng presyo sa kasalukuyang administrasyon na to. Kaya kailangan kalusin na dapat 2028 Sara Duterte tayo. Suportahan niyo po si Sara Duterte. Ay, of course. Sir, kumusta naman yung crime rate ngayon compared to kay Ako, sobrang pagkakaiba. Sobrang napakalaking pagbabago. Nung nakarang administrasyon, safe na safe tayo. Paglakad tayo ng madaling araw, walang gagalaw sa atin. Pero ngayon, magdalawang isip ka, lalabas ka na yun na lang, lantaran nga yung pang-aambus ng mga politika. Diba? Sir, bilang Bulakenyo, ano yung nararamdaman nyo ngayon dun sa nangyaring corruption sa flood control? Sir, Kung sa corruption lang, talagang napakalaki ng corruption na nangyari dito sa Bulacan. Sa Bulacan ako, kita niyo mga infra dito, kita niyo mga daan, kaya pasensya na po sa nakaupo dito sa atin. Hindi lang naman sa inyo to eh. Kaya nga nabatsagan ng ibang bayan ang Bulacan, bayan ng Lubacan. Ayan, kita sa pumunta, walang matinong daan dito sa Bulacan. Napakatindi. Which is napakalaki ng pundong nilagak dito sa atin sa bayan ng Bulacan. Napakalaking pundo. Kita nyo naman, pinakamalaking pundo na sa Bulacan. Yan lang yung nakikita natin. So kawawa ang mga taong bayan. Kawawa tayong mga taong bayan na naghihirap dahil dyan sa corruption na yan. Sana sa 2028 abangan na lang natin, sana panalo si VP Sara pagiging presidente nating bayan sa 2028. Kaya nga nagsama-sama na sila lahat, camping, mga makakaliwa, mga administrasyon, kahit kinakain na nilang sinusukan na lang ng iba, kinakain na lang nila para gusto nilang talunin si VP Sara. Which is hindi nila kayang mapatumbay kasi marami tayo. Sir, may nag-comment, binayaran ka doon ng 500. Ano pa 100? Saan ba yun? Nasaan? Ito na si Madeline. Bayad ka daw, sir. Anong bayad? 2015 pa lang na gusto nating patakbuhin. Isa ako sa nanawagan na patakbuhin si Tatay Digong na bilang presidente ng noong 2016. Gumastos ako ng patarpaulin, gumastos ako ng pa-t-shirt, gumastos ako ng cooler. Kami mga DDS, wala kami mga bayad. Amin ko DDS ako. Noon pa man, DDS na ako. Kasi gusto nating pagbabago sa bansang Pilipinas. Kung mayroon mang bayad, noong nagiging presidente si Tatay Digong dahil napakaganda ng mga ginawa niya. Ang dami. Sabi nga ni Tatay Digong, just look around. Diba? Sabi niya noon, just look around. Hindi naman na daw na pera. Ano naman? Marami siyang nagawa. Tutuusin. Ikukumpara mo ngayon sa administrasyon na po sa mga nakalagpas pangalan. Hindi mga nagawa din naman sila. Okay. So, di nila matubasan ang nagawa ni Tatay Digong. Kaya Duterte lang. Wala nang iba. Duterte. 2028, magkita-kita po tayo. 2028 po. Sir, isa na lang. Bakit po VP Inday Sara Duterte? Wala namang iba eh. Wala namang iba pwedeng magpana kung ano ang nangyari, ano ang mga nagawang maganda ni Tatay Digong. Wala namang iba. Tutusin. Kung ba? Hindi nga nila papatunayan na may kasalanan. Ang ombudsman, ang COA, naglabas na sa ombudsman. Ay certified pa ang opisina ni VP Sara. Kaya nagsama-sama na sila. Gusto nilang patumbahin si VP Sara. Hanggang ngayon, hindi pa nila magawa yun. Kahit anong paninira nila, walang
buwal kay BP, kay Sara. Kasi marami tayo, akala nila, konti lang tayo. Sabi nung iba, konti lang daw tayo, mga DDS. Bakit sila kailangan magsama? Bakit kailangan nila magsama, gagamping lahat sila. Saka mga loyalista. Sabihin, hindi nila kaya patugal si BP Sara. Ayun lang, Visayas, Mindanao, Luzon, alam ko, meron pa rin, merong marami mga taga-Luzon ang sulit Duterte Superflat. Hindi naman tayo naging Duterte lang dahil gusto natin yung tao. Gusto natin yung pamamalakad ni Tatay Digong at sa mga Duterte. Kita nyo naman ang Davao. 10 years ako nanirahan sa Davao. Witness ko kung gaano pagkanta ang Davao. Ano silang masasabi mo sa Davao City? Ako, napakaganda ng Davao. May isang instances, hindi ko makalimutan. Kasi tapos na yung 3 termino ni Tatay Digong, ang pinalid niya si Pinamid de Guzman. Sinuportahan ni Tatay Digong yon na magiging mayor, siya ang naging vice mayor. Pinamid de Guzman, pinaupo, anong ginawa? Nagkalablang. So bumalik siya. Sir, may kumakalat sa social media dahil lagi daw traffic sa may pinupost sila sa traffic sa Davao. Ano masabi mo dyan? Tagal lang mo niwala doon. Natural, kahit sa progresibong bansa, kahit sa progresibong bayan, traffic talaga yun. Sir, pero ang ginawa, ang tama nila, itsa ang pinakita nila. Ito pinakita. Ang tagal naman nila. Di ba? Itsa yun eh. Bakit tayo, magabuo tayo para maniwala sa kanila? Natural, kung progresibo ang natural na magiging matraffic. Aminin natin na may traffic din sa Davao kasi nga progresibo. Pero ang napakaganda sa Davao, kahit na matraffic, wala mga pasaway na rider doon. Kaya kahit Jinsan, hindi ako, nag-iikot ako ng buong Pilipinas kahit sa ang sulok ng mundo, kahit sa Ilocos, nag-iikot ako sa Baguio lahat. Kasi hindi ako mga departments doon. Nakikita ko kung gaano ka progresibo, kaibahan kung progresibo sa Davao. Pero ito, pabor po ba kayo sa impeachment na kay Bongbong Marcos? Ay, siyempre. Ano masabi? Isa ako sa nabutol eh. Grabe ang suporta ko sa pamilya ko lahat. Sumusuporta sa unit team dati. Eh, akala ko may continuity. Pero wala, bodo lang pala lahat. Kaya wala nang bodo lang dito. Totoo na to. Naniwala tayo sa Tatay Digong pero noong 2019 doon tayo hindi naniwala sa kanya. Kung naniwala na tayo siguro, hindi makarating ko. Mas okay pa nga siguro si Lenin na lang yung naupo. No, totoo siya. Hindi tayo aabot sa ganito. Kaya yun, maraming salamat. Sana po, suportahan natin si BP Sara Duterte sa 2028. Saka kung pala rin, ano ng Diyos na maupo siya, magdiman tayo na no mercy sa lahat ng mga kriminal, sa lahat ng mga kalaban ng gobyerno, sa lahat ng nagpahirap sa ating bansa, sa lahat ng nagpahirap ng ating babayan, lalo na yung mga oligarch. Maraming salamat po.